The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, sa ating tabang medikal, isang tatay ang tinamaan ng sakit sa dugo na kung saan nagdulot sa pagkakaroon ng butlig-butlig sa kanyang mga balat. Para sa detalye kasama natin ngayon ang pamangkin na si Elsa Pasimo. Magandang hapon, Ma'am Elsa. Magandang hapon po, sir. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin? Kamusta na po yung kalagayan ng iyong tiyuhin? Sa ngunyan, sir, grabe na talaga, malala na po. Haluyo na pagkikibulong sa iya. Tapos, mapabalik-balik lang po sulugan ngunyan na taon. Nagbaba po so potassium. Kada na po siya makalakaw. Higda na lang po siya, bread-duririn na talaga na po siya. Opo, so kailan po ito tinamaan ng ganitong uri ng sakit? Tinamaan po siya kaiyan, kang last, bago po mag-pandemic, 2018 po yata, sir. 2018 po Opo. nagsimula. Saan lang po ito Ang aram ko po sa part sa may dagan niya, may nagtambo na parang chicken pox po, sir. Tapos, siyempre sa mga sabi-sabi, mga kamagurang, tubod mi man ito, na Opo. ipabulong-bulong kung anong bulong ikaypuhan, na kang mga abularyo baga, dinarami na. Apo. Pwede bang ma'am na magtagalog po tayo para maintindihan po ng ating mga viewers kasi Ay, okay hindi po, lang po sir. dito sa Bicol ang nakakapanood po nito, maging po sa iba't ibang lugar po dito sa Sir. Pilipinas. Thank Okay you. lang po, ma'am? Opo, thank you po, sir. Apo. Sige po, ma'am. So, bale, nagsimula po itong sakit po ng iyong tiyuhin ay 2018 pa. Opo. So, ito ay maliit lamang. Opo, maliit lang. Isa lang po nakita namin sa dibdib niya. Opo. Tapos, hinayaan muna ng asawa kasi kung ano lang to. Tapos, mga isang linggo, sa likod, may sa tiyan na tumubo. Tapos, sabi ng asawa, papaliguan ng para sa chicken pox na gamot para maghilom. So, ibig sabihin, sa pag-aakala po ninyo na Chicken pox lang po chicken yun. pox po ito. Opo. Ngunit, kailan po ito na-admit po sa ospital? Ay, na-admit po yan, 2020 na po. 2020? Kasi po, naniniwala muna, di ba sa mga matanda, naniniwala muna, dadalhin muna sa mga gagamot, sa mga albularyo daw po. Pero instead na magamot po itong tiyuhin nyo, ay mas lalong lumala po ito. Hindi po, okay lang naman po sa albularyo, nagaling din yan po, pero hindi talaga na tanggal lahat na may naiwan din po. Tapos, yung naiwan, yun naman ulit ang tumutubo para another bagong sugat na naman po. Tapos yung grabe na, nag-decide na lang yung asawa na magpunta ng ospital. Apo. Di since na wala kaming alam na ang ginawa ng asawa sa system na tarantana, ginawa lang sa private namin na ospital dinala. Apo. Nung nasa Brenda, maraming bill hanggang sa nagkautang-utang na yung mga
para makapambayad sa bill na yun na nag 100 plus yung binayadan sa sa private na ospital kasi hindi Apo. nga namin alam kung saan dadalhin. Ayun, nag-okay naman, nag-10 araw kami doon sa ospital na confine. Nag-okay naman sa mga sugat, pero Apo. sobrang mahal talaga ng mga gamot. Apo. O ngayon, lumabas na, nakalabas na. After naman na 2 weeks, another na naman, may tumubo na naman na parang tubig. Nung naglalaki na, lumalaki na yung mga tubo. Tapos nagpagamot na naman sa sa albularyo. Since po nagdami na naman, nagpasya na lang talaga kung saan ka mga ospital na pwede makapunta, na makalis nga ni kami. Kasi wala naman yung mga pamilya. Apo. Ngayon po, may nag-suggest duman na na kapitbahay namin na nagtrabaho sa parang sariling tower nila, nadalhin na lang sa BR para doon wala ka mong bababayadan sa Apo, sa bababayadan. BR daw. Opo. Yun, 2013, dinala namin sa BR 2014, ganon. Ay, 2023. 2023 to 2024. Dinala namin sa BR. Di na-confine na kami naman ng 7 days. Tapos naman, tapos balik na naman. Kundi mataas talagang kasi hindi naman pwede siya mag-maintenance ng mga gamot na mataas na daw ang gamot na yon, mataas daw yung steroid kaya hindi pwede siya mag-maintenance na gamot. Pag hindi siya hindi siya makainom ng gamot na yon na prednisone, Apo. tumutubo na naman. Opo. Sa tuwing ito po ay wala po sa ospital at na sa kanyang Nasa bahay bahay, lang ano po. po yung nilalagay po or inahaplas po sa katawan po niya? Yung nireseta sa amin na silver ointment po. Apo. Tapos yung prednisone lang, tapos mga vitamins. Nasa magkano po ito, ma'am, na mga yung gamot po? actually po, yung pinakamahal talaga yung ointment. Opo. Mahal talaga po yun, mga 800 plus. Yung isa. Pero yung prednisone, mura lang naman, 7 pesos, gano'n. Ngayon din, okay na po yun. Pagbalik na naman, basta hindi na siya makatake ng gamot, another bagong tubo na naman. So, hindi... Pabalik-balik lang. Pabalik-balik lang po. Opo. Parang walang nangyayari po dito Opo. sa sakit po ni Ganyan. Pero Ngayon- anong sabi ng doktor? Anong uri po ng sakit sa dugo? Anong klase po daw sabi ng doktor? Ang sabi po daw ng doktor, mana-mana daw po yun. So kasi daw yung papa niya noon, ganun din yung nangyari. Apo. Kundi yung papa niya, nagmadali daw ng buhay kasi wala naman na pera na pangpagamot. Opo. So, ibig sabihin, namana po ng Namana tiyuhin po na, mo opo. dun sa kanyang Sa tatay. tatay niya. Maliban sa kanya, ma'am, dito sa tiyuhin mo, meron pa bang ibang sa pamilya po ninyo na nagkaroon po ng ganitong klase na o uri po ng sakit? Opo, may daw sa niya, sa pinsan din niya po. Sa niya, parang tiyuhin na yata yun. Opo. Bago yung tiyuhin yata ng tatay niya. Dahil sa sakit po nito, sa dugo, dahil Opo. namana na lang po sa pamilya. Genes daw po yun. Transfer lang po. Sabi nga ng doktor, pag nagtapos naman daw, galing naman sa kanya, sa pamangkin naman daw pupunta kung hindi daw sa apo. Opo. So, hindi naman ito, ma'am, nakakahawa? Hindi po. So, namamana lang po ito? Namamana lang po talaga. Okay. So, ilang araw na po kayo naka-admit po itong tiyuhin nyo sa BR? Ito po ang last ming admit po, yung pinakatagal. Ngayon po na May. Opo. Nagpunta kaming May, lumabas kami ng June 27. Nagpa-admit kami na May 20, lumabas kami ng June 27. Opo. Kasi po, nagmatagal kasi madami ng infeksyon sa katawan, yung mga sugat niya, nag-infeksyon na, yung sa dugo niya, ma-infeksyon na, kaya natagalan kami. Tapos binigyan siya doon ng gamot na yung pinakamahal niya, maliit na bote, tig 20K daw yung isang bote. 20,000? Opo. For 1 month po ito? Or Hindi, 3 days lang po 3 yun. days lang? So, napakamahal Ang po ito? ibig po sabihin po yan kasi ng buo ng gamot na po yun, yung parang hindi daw tumubo ulit, yung parang tubig. Hindi pa may bootleg. Ang pag nagtubo yun, bootleg. Ang laman ng bootleg, tubig. Tubig. O, kaya binigyan siya ng gamot na ganyan para daw hindi na magbalik yung bootleg na may tubig na laman. Apo. Kaya ang pangyari sa sugat na yun ngayon, yung katawan na yun ngayon. Ganyan. Opo. So, ito po bang tiwin nyo ay merong asawa at mga anak? Opo, may asawa at saka may 3 anak po. Opo. Sino po yung nagbabantay at nag-aalaga po sa tiyuhin po Ako ninyo? po, saka yung pamangkin ko, kasi po yung anak niya,
Iyan lang po yung isang panganay, may pamilya din po. Apo. Tapos, maano lang kasi po, hindi nila makayanan kasi nang manghihina ganyan ng mga ano nila, natatakot nga sila. Kami ang kinuha ng pamangkin ko, tama ko malakas daw ang resistensya namin at saka kami na lang ang kusa nag-ano sa kanila para matulungan no, para magbantay ng papa niya. Opo. Yung isang kapatid niya nasa Maynila, nag-ano lang po na ngayon mag-apply, naghanap ng trabaho gani. Opo. Marami na pong nagagastos po yung yung isa ng kapatid niya, teacher po 'yon. Opo. O, nababaon na po sa loan kang para doon sa bill na sa mga Opo. maraming Sa ngayon, ma'am, na nasa ospital po itong tiyuhin po ninyo, paano po natutustusan po itong pangangailangan po sa ospital? At wapil po, diyan sa BR po, wala naman talagang problema kung ang totoo yung bantay lang naman ang may ang kailangan diyan sa pagkain kasi may feeding naman po ba. Naka-NGT po kasi yan ngayon. Ayan ang budget, ang tustusin, pasalamat lang kami kaya wala kaming binili na gamot sa labas. Opo. Pero anong yung mga naging epekto po dito sa tiyuhin po ninyo dahil dito sa sakit? Ito po ba'y nakakakain na naman ng maayos, nakakahiga dahil sa mga sugat Sa po ngayon nito? sa ngayon po, hindi na siya hindi na kaya bangon, nakahiga na lang po siya talaga. Saka naka-NGT na lang po. So, ibig sabihin, ito pong butlig-butlig niya sa katawan ay hanggang ulo na, hanggang pababa Opo, po? lahat na po. Lahat na? Opo. Pero anong sabi ng doktor? Gaanong taas yung tsansa na magagamot po ito si... At wala po, sinasabihan kami na dalhin sana doon sa last year, 2024, sinabihan kami na dalhin sa Maynila. Hindi naman decide yung pamilya at saka anak niya kasi po wala nga yung budget. Opo. At saka wala pong kami pupuntahan na bahay kung saan kami matutuloy. Sabi ng doktor kasi doon dalhin sa Manila para magagamot daw kasi maraming espesyalista doon talagang matibay doon sa saan yun na ospital. Tapos hindi naman ang pamilya kasi wala naman kami matutuluyan na bahay. Isa kulang sa Opo. gastusin. Pero ito ma'am, itong nasa hospital po yung tiyuhin po ninyo, ay nakakakain naman po ito ng maayos? Or talagang may epekto na din po itong sakit niya sa balat? Opo, hindi na po nakakain ng maayos. Nung last ngayon yung ospital niyang May, Opo. tapos yun yung bill namin, hindi na siya kumakain. Yung GT na lang po talaga. Opo. So anong sabi ng doktor? Anong advice ng doktor na dapat gawin para gumaling po ito pong tiyuhin po ninyo? Nag-okay na sa mga laboratory niya. Ang advice na lang sa amin, bantayan na yun ang pagkain niya ng maayos para tapos linisan yung sugat na ng maayos. Pagkalinis namin ng ganyan, pag hindi ba araw-araw namin nilinisan, 2 times a day namin ginagawa. Pag nalinisan na namin, hindi ba may mga tawag yun, may lumalabas na mga ang tawag yun, yung na balat, yung matigas na, parang tumigas tuyo na yun. Natuyo na. Hindi, tinatanggal namin. Tapos sabi ng doktor, pag kaya tanggalin, tatanggalin para hindi pag tinanggal namin, sa ilalim pala, masariwa na naman. Sariwa na naman ang sugat. Pero ang pagkagandahan lang daw yung sabi ng doktor niya, wala nang tubig na lumalabas. Kung may tubig pang lumalabas, yan talaga, iba talaga ang So dapat talagang maingat po kayo lalo na sa paglilinis po sa balat po ng tiyuhin po ninyo dahil konting sagi lang ay nasusugat na po ito. Sobrang lambot po ng niya. Okay. Sobrang lambot na po ng balat niya. Opo, nasa magkano na daw po yung hospital bill po ninyo? So ngayong lumabas kami ng BR, nag 700 plus po. 700,000 Opo. pesos. Tapos yung nag-excess po, yan na lang ang natitira, 500 po. 500,000 na lang po. Opo, ang So, nag-excess. ay meron na po kayong mga ahensya na nilapitan po patungkol po dito sa hospital bill po doon ninyo. sa BR, nung pag lumabas kami, nagpunta ako binawas na yata yung sa senior citizen niya. Apo. So, ilang taon na po ito 64 po. 64 years old. So, ang inaalala na lang po ninyo ay itong hospital bill, itong natitira po na bayarin po sa Opo. BR. So, dahil po kayo ay lumapit sa Ako Bicol, ay nagbabasakaling matulungan po kayo. Opo. Okay. Sige ma'am, standby ka lang
para sa kahilingang ito. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Siya ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Opo, meron po tayong kababayan mula sa Tiwi Albay na nangangailangan po ng tulong. Ito pong natitirang hospital bill po nila na abot sa kalahating milyon. Ano po yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List patungkol po dito sa alalahanin nila Elsa at ni Tatay Edmundo? Yes, since nakalabas na din naman po yung pasyente, pabalik din po yung bantay dito sa amin sa DRSMC. Table 4, kakausapin ko po yung social worker para magawa natin ang lahat para ma-zero balance po sila. Ayun. And then kakausapin din po natin sa Council D and sa Council of Wellbeing, yung Ako Bicol Party List para po matulungan tayo sa mga bayaran nila sa hospital. Opo, so malinaw po ma'am na wala na po silang babayaran. Sagot na po ng Ako Bicol Party List. Balik lang po sila sa amin dito. Gagawin ko po ang lahat na ma-zero balance po sila. Sa Council B naman po at sa Congress din, we very much willing po na tulungan lahat ng ating pasyente na walang magiging bayarin sa hospital, magiging zero balance po sila. Balik lang po sila sa amin dito sa table 4. Ano po yung mga documents na dapat nilang dalhin papunta po dyan sa inyo, ma'am? Ano po yung hawak nilang papel, yung medical certificate, medical abstract, plus po yung hospital bill, ID ng pasyente, ID na naglalakad. Balik po sa amin. Kahit po ngayon, hihintayin ko po siya. Ayun. Thank you, Opo, ma'am. kung meron kang mensahe dito kay Ma'am Elsa, ano po yun, ma'am? Alagaan po natin ating mga pasyente. Yun lang ating magagawa sa panahon ngayon. Kailangan natin maging moral. Maging, kailangan i-stable natin ating mga pasyente maging morally and emotionally, maging ang mga pasyente natin na pag matakot, magpagamot sa hospital, kasi ginagawa naman po lang Tama po. sa ating mga congressman na ilibig ang kanilang bayarin. Opo. Ayan, Ma'am Elsa, ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol, lalo na kay Ma'am LV, na sinagot na po itong kahilingan po ninyo na 500,000 na natitira na hospital bill. Opo, sir. Salamat po, ma'am. Salamat na maray. Tapos salamat po sa tabang ng ora mismo sa Ako Bicol. Dakulaon po na pasalamat, may. Dahil na po kami mga problema. Tayaon po kami sa muya. Salamat po. Ayan. Dahil na po ako. Dakulaon na salamat. God bless po. Salamat, salamat. Opo, saan po ninyo nalaman na tumutulong po ang Ako Bicol sa mga katulad po ninyo na mga kababayan na nangangailangan ng medical na atensyon? Sa ano po, siyempre sa pangananutan, nakulo naman talaga kami na araman, kaya pero naman. So, sa malasakit po, baga kaya tinuro kami, kung saan ka mo pigtuturo, duman po kami nagdudumanda para kung gibon, gabos na paraan para po masulbaran ang problema. Ayan. Yan, ganun nyo po kamahal, ma'am, itong tiyuhin po ninyo. Talagang nakikita ko po na talagang ginagawa nyo yung way para matulungan po ninyo itong tiyuhin po ninyong si Lolo Edmundo. Yun ko po. Yun po, pigigibo mi tala po gabos iyan para magmaray hanggang kaya niya po. Pigigibo mi. Ayan. Gano'ng kahirap, ma'am? Mahirap sa mahirap. Kristos, ang sakit talaga, hindi talaga matanong hilang kaya ang sakit nito. Mura na. Basta ang pangako ko lang sa mga anak niya at sa kan mama at sa asawa niya, gagawin namin ang lahat hanggang makaya namin, tutulungan namin. Opo. At Kami nagbabantay doon ngayon. opo, in case po na nakikinig po ngayon si Kong Saldi, ano po yung mensahe natin kay Congressman Saldi ko ng Ako Bicol? Nakulaon po na pasalamat mi sa imo kong. Aram ko dawa si Say po natatabay. Alam namin dawa kanino kahit sino ang lalapit sa inyo natutulungan nyo. Wala kayong atrasan. Basta kaya gawin po ang lahat. Salamat talaga kong. Salamat. Opo. Tanong ko, ma'am, nagsisi po ba kayo na lumapit po sa Ako Bicol Party List? Po? Nagsisi ka ba, ma'am, na lumapit Hindi po po kayo? ako nagsisisi po. Ayun. Yan po ang Ako Bicol Party List. Katabang nakasurog pa. Yan po ang objeto or main objective po ng Ako Bicol na matulungan po itong mga kababayan natin. Katulad po ninyo na nangangailangan po ng tulong. At maliban po dyan, ma'am, na pagsagot ng Ako Bicol Party List sa hospital bill po ninyo, natitirang hospital bill, ay tanggapin nyo po itong munting tulong mula sa aming program, ang grocery pack, bigas,
mula sa Ako Bicol Party List at Gardenia Bread mula naman sa Gardenia Philippines. Yan ang tinapay na kahit walang palaman, Opo. masarap. Ayan. Thank you po. God bless po talaga. Hindi na sayang ang araw ko naman. Yan po ang Gardenia. Kahit walang palaman, masarap. Yan. Salamat Kung meron kang po. mensahe, ma'am, ano po yun? Ayun na po, kung wala na po kung masabi, basta God bless na lang po at maraming salamat sa nagtutulong sa lahat nagbibigay ng mga tulong sa mga kapwa nating naghihingi ng nangangailangan. Opo. At maraming salamat, Ma'am Elsa, sa iyong oras at tiwala na ibinigay po sa aming Opo. program upang matulungan po itong tiyuhin po ninyo. Opo, salamat din po sa inyo lahat sa pagtiwala sa amin. Sana po marami pa kayong matutulungan sa naghihirap. Salamat po. Opo. At sabayan na lang po natin ng dasal upang tuloy-tuloy po ang paggaling po ng iyong tiyuhin. Yan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang anak humihiling ng tulong para sa kanyang ina na may iniindang sakit sa mata. Ang kwento, abangan. At maglola, binawian ng buhay matapos anurin ng rumaragas ang tubig nang mahulog ito sa butas ng kanal. Ang ating Ora mismong pag-aksyon at hinaing na ito. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahay na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon, isang anak ang nananawagan ng tulong sa ating programa. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang ina na 84 years old na. Kwento ni Mary Ann Williamson, 7 taon na raw tinitiis ng kanyang ina ang madalas nitong pagkakahilo, dulot ng kanyang sakit sa mata o katarata. Para kumustahin ang kalagayan ng kanyang ina, makakausap natin si Mary Ann mula sa kabilang linya ng telepono. Magandang hapon, Mary Ann. Magandang hapon din po, sir. Apo, kamusta na po itong kalagayan po ng nanay po ninyo? Lagi din po siyang nahihilo sa ngayon dahil sa kanyang mga karamdaman. Apo. Sa 7 taon po, ano po yung madalas niyang nararamdaman, ma'am? Yes, sir. Apo, sa loob ng 7 taon, ma'am, ano po yung madalas niyang nararamdaman? Yun po, sir, yung lagi siyang nahihilo at minsan nangihina ang pakiramdam niya. Opo. Sino po yung... minsan nasusubsog na nga din po siya dahil sa na-outbalance siya dahil sa kanyang pagkahilo. So, natutumba na po ito? Basta na lang po ito natutumba itong nanay po ninyo? Opo. Sino po yung kasama po ng nanay po ninyo dyan sa bahay? Sa ngayon po, kasama niya yung kapatid niyang totally blind din po. Opo. Nasa kabilang, may kwarto din po kasi sila at sa katabi lang po, sa ngayon po muna, yung anak kong panganay ang nandoon at ang kanyang asawa, ang kanyang kasama. Opo. Pero din po, ako po ay may binibigyan ko ng oras at maraming oras, binibisita ko din po siya para bigyan ng kung ano mang pangangailangan ng aking nanay at ang aking totally blind na tiyuhin. Opo. Kayo po, Ma'am Mary Ann, may sarili na po ba kayong pamilya? Opo. Ano po ako,
ano po ba yan? Byuda na din po ako. Opo, ilan po yung anak po ninyo? 3 po ang aking anak. Kayong magkakapatid, ma'am, ilan po kayong magkakapatid? 5 po kaming magkakapatid, sir. Opo, at nagtutulungan naman kayo para sa pangangailangan po ng iyong nanay. Opo, opo. Nagtutulungan po kami. Kung sinong meron, yun ang nagbibigay. Opo, at hindi naman ito naging problema po ninyo? Ay, hindi po. Kasi kahit pa paano, sir, kahit medyo kulang-kulang kami financially, aming ginagawa ng paraan. Kasi ito na din po ang oras namin na ipagdama sa aming nanay ang pagmamahal dahil grabe ang sakripisyo nila ng aking tatay para kami ay mapalaki po ng ganito. Opo, tama po yan, ma'am. Dapat ibigay natin yung pagmamahal na kinakailangan po ng nanay po ninyo habang po ito ay nabubuhay. Opo, sakripisyong ginawa nila po sa amin. Opo, sa ngayon po, ma'am, ano yung pinakahiling po ninyo para sa inyong nanay? Dahil po sa kondisyon po sana ng aking nanay na laging nahihilo at minsan nasusumpa na at mahina rin po siya maglakad, humihiling po sana ako na matulungan ng wheelchair para sa gayon, maingatan na pagkaroon ng disgrasya pa hindi maganda na para sa kanya. Opo, at sakto ay nalapitan nyo po ang Ako Bicol Party List. Opo. Opo. Kanino nyo po nalaman, ma'am, na tumutulong po ang Ako Bicol Party List sa mga ganitong sitwasyon po? Marami na pong tao ang nalaman ko na nagbibigay po ng tulong at kay Ma'am Sally din po. Opo. Nalaman ko din po na nagbibigay po kayo ng tulong. Opo. Ganon nyo po kamahal itong nanay po ninyo? Ay, mahal na mahal ko po ang aking nanay bilang bunsong anak. Mahal na mahal ko po siya. Kasi nakita ko po ang kanyang pag-aalaga sa akin, sa amin, simula nang kami ay isinilang na. Grabing sakripisyo ang nakita ko po kung paano niya po kami pinalaki ng ganito po. So, walang katumbas din po ang pagmamahal na gusto kong ipadama po sa kanya bilang anak na bunso niya po. Opo, at dahil sa lumapit po kayo sa Ako Bicol, ay gusto nyong mabigyan ng munting regalo po ang nanay po ninyo, itong wheelchair po. Oo, para po mapasaya ko po ang aking nanay. Opo. Sige, ma'am, standby ka lang para sa kahilingan po ninyo. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon, si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am Sally. Magandang hapon, Nomer, at sa ating mga nakikinig dyan po sa Tabang Ora mismo at mga nakikinig din po sa 90.7 Radyo Oragon. Opo, Ma'am Sally, maaari po ba natin sa katuparan po itong kahilingan ni Mary Ann para sa kanyang ina? Yes po, talagang nakahanda na actually yung hinihiling ni Ma'am Mary Ann na wheelchair at yun po ay i-deliver po mismo sa kanilang bahay bukas na bukas po dahil nang malaman po ni Congressman Saldi ko yung hiling niya po, agad-agad pong nag-approve si Kong Saldi na ibigay ka agad kasi ang ganda ng pagpapalaki ng kanyang nanay kina Ma'am Mary Ann. Kakita nyo naman po yung mga sinasabi ni Ma'am Mary Ann tungkol sa kanyang ina na walang katumbas yung pag-alaga simula nang maliit pa sila hanggang sa ngayon na paglaki na nila, na may mga anak na sila, may apo na nga, nandiyan pa rin yung kanyang nanay. Kaya to pay back sa kanyang nanay ay nandiyan ang pag-aalaga niya, nandiyan ang pagsusuporta niya sa pangailangan ng nanay niya. Kaya tayo sa Ako Bicol Party List, lalong-lalo na po si Congressman Saldico, si Congressman Pido Galvin at si Kong Jill Bongalon ay saludo po kay Ma'am Mary Ann dahil isa po siyang ulirang anak dahil nagtatrabaho siya bilang isang teacher at hindi niya pinapabayaan ang kanyang nanay at nandyan pa din po siya na tinitingnan parati yung kalagayan ng kanyang ina. Opo, at linawin ko lang, Ma'am Sally, ora mismo po, bukas na bukas ay dadalin mismo ng Ako Bicol Party List itong wheelchair po para sa kanyang ina.
Opo, tama ka po dyan. Ora mismo po talagang ibibigay po yung wheelchair na hiling po niya. Kung hindi lang nga po nagkaroon kami ng conflict ng schedule today sana talagang dadalhin. Kaya lang medyo, syempre alam niyo naman po tayo sa Ako Bicol Party List, marami po tayong inaasikaso. Yung mga nakaline na po na mga activities, inaayos po ng Ako Bicol Party List. Pero talagang binibigyan ng oras ng Ako Bicol, lalo na si Congressman Saldico, si Congressman Pedro Garbin at si Congressman Jill Bongalo, na yung mga humihingi ng tulong tulad ni Ma'am Mary Ann sa Ako Bicol ay bigyan talaga ng pansin at pagtuunan. Hindi lang siya yung pupunta para lang kunin at talagang ihahatid sa kanya at ipapakita ko ano yung mga parts ng wheelchair na. Pero buo na po yun. Natitiglog po yun na wheelchair, kaya huwag siyang mag-worry kasi kahit saan dalhin niya si nanay, ang nanay ni Ma'am Mary Ann ay pwede kasi ganda ng wheelchair na ibibigay po ng Ako Bicol Party List. Mula po yan kina Congressman Saldico at Congressman Pedro Garbin at Kong Jill Bongalo. Apo, kung meron... Apo, last na lang siguro ma'am, kung meron ka pong mensahe dito kay Mary Ann na talagang mahal na mahal ang kanyang ina, at ngayon dahil sa paraan ng Ako Bicol Party List ay natupad po itong wheelchair po na hiniling po para sa kanyang ina. Ano po yun ma'am ang mensahe mo sa kanya ma'am? Ma'am Mary Ann, salamat po dahil naniniwala po kayo sa mga programa po ng Ako Bicol Party List. Naisip niyo po agad na yung Ako Bicol Party List ay hindi kayo bibiguin sa hiling po ninyo. Pagpatuloy niya pa rin po yung pagmamahal niyo sa magulang. Ang magulang natin, isa lang yan po, di ba? At alam naman, nakikita naman po namin yung pagmamahal niyo po sa magulang niyo. Kaya ipagpatuloy niyo lang po. Prayers po parati po para gumaling po kung ano man ang nararamdaman ng iyong nanay. At kayo din po, magkaroon kayo ng mahabang buhay upang hindi lang kayo maging mapagmahal na anak, kundi maging inspirasyon din po kayo sa ating mga kababayan na yung ibang mga anak inaabandon na yung kanilang mga magulang dahil mga matatanda na. Pero po kayo, kahit kayo may trabaho na, nandyan pa rin po kayo pang alagaan ng inyong magulang. At kayo po ay good example sa inyong anak dahil kung ano po ang, sabi nga, kung ano yung puno siyang magiging bunga. Kaya ngayon pa lang po, sinocongratulate ko na po kayo dahil sigurado po ako na hindi rin kayo pababayaan ng inyong anak. Kaya God bless you po at maraming salamat po sa support sa Ako Bicol Party. Apo, sa muli, maraming salamat po Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat Ma'am Sally. Opo, maraming salamat din po sa inyo dyan po sa studio. Kami po ay nandito ngayon sa Camarines Sur. Kaya Ako Bicol Party List, katawag na tulog pa. Ayan, kahit busy yan si ma'am dyan sa Kamsur ay nabigyan tayo ng konting panahon at oras para marinig po natin mula sa kanya na ang tulong or tumutulong talagang Ako Bicol Party List sa mga kagaya po ni Nanay Mary Ann para sa kanyang nanay. Ayan, Nanay Mary Ann. Yes, sir. Apo, kung meron ka po, ayan, sagot na ng Ako Bicol Party List itong hiniling po ninyo na wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Ano po yung mensahe po ninyo? Galing po sa aking pamilya, sa lahat na miyembro ng aking pamilya, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng Ako Bicol, lalong-lalo na kay Congressman Saldico, bumubuo ng Ako Bicol. Thank you so much po. Taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat para sa pagtugon sa kahilingan ko na magkaroon po ng wheelchair ang aking mahal na nanay. Apo, at maraming salamat din po ma'am sa tiwalang ibinigay po ninyo sa amin at sa Ako Bicol Party List. Opo, sir. Oo. Maraming salamat po, sir. Yan mga kaaksyon. Samantala, kung inyong maalala, isang lola kasamang kanyang apo, binawian ng buhay matapos anurin ng rumaragasang tubig sa kanal, dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan nitong buwan ng Pebrero. Dahil sa inaing ng kanilang pamilya, ora mismo tayong umaksyon sa alalahaning ito. Ang buong pangyayari, panoorin sa tabang Ora Mismo Update ni Rizel Luzada. Ito ang mga kuha ng CCTV camera.
Alas 4 ng hapon noong ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan. Makikita na magkasamang naglalakad ang isang matanda kasama ang isang bata sa barangay Upper Bonga, Bakakay, Albay. Walang nag-akalang ito na pala ang huling pagkakataong makikitang buhay ang dalawa. Umuulan nang umalis ng bahay sila Violeta Belga, 62 taong gulang, at apo nito na si Kian, 9 taong gulang. Makikiburo lamang sana sila sa kanilang namayapang kapamilya. Ngunit malakas na pag-ulan at baha ang sumalubong sa kanila nang pauwi na sila sa kanilang bahay. Ang paalam nila mama nun, kasi ma'am, hapon, doon sa Lamay, yun ang paalam nila. Mga around 3:30 ata yun, malakas na yung buhos ng tubig, ma'am. Parang baha talaga, ma'am, yung tubig dito sa banda sa may ano. Ang time na yun, sila mama, may nakita sa video na sinalubong yung ulan. Parang nakailang tawid. Sabi ng mga nakita, nakailang tawid daw po, kaya nakailang tawid. Makikita sa CCTV na habang naglalakad pa uwi ang maglola, ay may iniwasang itong tricycle. Ngunit sa pag-iwas na ito ay naging sanhi para sila ay mahulog sa kanal. Nasaksihan naman ito ng ilan sa mga residente, kaya agad naman silang rumisponde. Ngunit huli na ang lahat nang anuri na sila ng rumaragas ang tubig sa kanal. Yung oras na yun, ma'am, yung anak ko, hindi pa nahanap. Malakas pa yung tubig. Tapos yung gabi na, tumigil na maghanap yung ibang nag-rescue. Pero ma'am, yung pamilya namin, yung mga kaibigan ng mga kapatid ko, tuloy-tuloy ma'am kami naghanap sila. Bali hanggang 10 ako dun ma'am sa area, hanggang 10 ako dun ma'am sa barangay na yung kila mama, sabi nang nila ni mama, kasi ako ayaw pababain doon, kasi delikado daw. Bali, yung asawa ko bumaba ng tulay, si Papa, talagang baka nandun sa mga tabi-tabi hinahanap, pero wala talaga, ma'am. Sa kabila ng puspusan nilang paghahanap, hindi pa rin nila nakita si Kian. Halos madaling araw na noon at umabot na din sila sa kabilang barangay sa paghahanap. Ang narating nila yung dulo ng kabilang barangay. Pero mamaagos pa yung tubig nun. Talagang brown pa yung tubig, hindi daw nila makikita doon. Wala pa rin talaga, walang nahanap. Bumigay na yung mga ilaw nila, saka sila tumigil doon sa paghahanap. Nagkantay na lang kami kinaumaga na yung panahon nakisama, medyo umano yung panahon. Tumigil man sa paghahanap ng gabing iyon ang pamilya. Kinaumagahan, hindi pa man sumisinag ang araw, ay nag-umpisa ng maghanap muli ang tatay ni Kian. Kinaumagahan nun ng asawa ko, talaga, 5 AM pa lang, ma'am. Pumunta na doon sa barangay na yun. Tapos, ma'am, mga ilang, 6:30 ata yun, ma'am. Nakuha na yung anak ko. Wala na siya, ma'am, natanggal lang siya ng damit, ma'am. Talagang, natanggal yung damit niya. May tama yung ulo ng anak ko. Doon lang muna siya nabumigis, parang siguro nga kung saan siya tumama. Hindi ko alam kung ano. Pero nung nakita na namin, talagang hindi ako makapaniwala na anak ko yung nasa bag na yun, ma'am. Tila dinagana ng malaking bato sa dibdib si Queenie nang makita na nila ang bangkay ng bata. Yung pakaramdam na hindi ka makahinga. Kasi parang ayaw nila ipakita na anak na huwag daw ako tumingin. Pero gusto kong i-confirm na anak ko yung baga na ganun yung nangyari. Ano, ma'am, yung pakaramdam na hindi ka makakahinga na mahal mo sa buhay yung naandol.
Ang sakit, ma'am, kasi wala akong nagawa bilang nanay para tumulong. Halo-halong emosyon, mami. Parang hindi na ako makaiyak nun kasi parang gusto mo siyang gigisingin. Tapos yung pinakamasakit, madami yung dapat kung anak magkukuman yun. Bibili ko siya ng damit, ng ano. Pero yun, ma'am, pipili ako ng barong niya, saka para lang doon. Yun yung mami, masakit doon na. Dapat nung time na yun, magkukuman yun siya. Kaso, pipili ako ng stocks niya, ng pantaas din damit para sa mood. Sa burol niya ba lang. Upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon sa lugar, ora mismo tayong umaksyon sa problemang ito. Matagal na din po to, almost siguro, let's say mga 8 years, mga ganon, 6 to 8 years ganon po, or more than ganon. Itong lugar nyo ba, Kap, talagang bahain po ba ito? Hindi naman siya masyadong bahain. First time po ba itong mangyari na may nahulog po doon sa kanal? Yes po, opo. This is the first time din dito sa barangay ko. And syempre, yun nga, nakakalungkot din. Dahil po sa pangyari po itong, Kap, ano po yung naging aksyon bilang punong barangay po sa ating lugar? Kanina po nag-session kami, regular session namin. And then, gumawa na po kami ng resolution through the Provincial Government of Albay, Provincial Engineering Office. Makalipas ang ilang buwan, ay personal naming pinuntahan ang pinangyarihan ng insidente. Actually, ma'am, ito ma'am yung kanal na kung saan nahulog yung maglola yung time na yun. Sobrang lakas ng ulan din. And agad-agad po ma'am, kung titingnan natin yung sa video, kasi ito lang po yung may cover eh. Ito po. Ito pong may guhit. Opo. Kumbaga po, ito wala pa tong wala pang cover siya. Nung mangyari yun, nung nalaman ko kasi ito lang sa akin tong lupa na to. Nandun ako sa likod during that time. Then nag-rescue ako. Siyempre, bilang isang punong barangay, kailangan mong umaksyon. So agad-agad po ako umingi ng tulong para po malagyan to ng cover. Para at least di na mangyari pa maulit yung nangyari po incidents. Opo. Kung nahulog po yung maglola, nahulog po kasi yung maglola dito sa butas. Dito po, dito. I-mention nyo po dapat dito. So, umatras sila. So, kung may tao po na nandito ulit, bumaha ulit, dito naman siya nahulog, sushoot pa din po siya sa kanal kasi bukas pa din po ito. Opo. Bali ma'am, yung, kumbaga ito, iningi ko to dun sa kay ABC President Nuki Bumbales. Opo. So ngayon po, pare yung counterpart din namin, aayusin talaga po namin tong kanal na to. Ang plano ko nga po nito, ma'am, yung may bakal na siya papunta dun Kasi may kaya po, yun talaga ma'am ang although, inaano na rin namin yung budget. Yes po. Nakaproseso na po ngayon yung budget. Actually, inaano namin yung budget para, pinoproseso na. So, siguro, by ma'am, papagawa namin to. Basta before po papalagyan namin ng, sabi ko nga sa, mga tao, yung mga kaibigan ko dito na, although ni-request ko nga din to, so meron naman ako dyan mga extrang bakal. Yes. For the meantime, na hindi pa kasi tag-ulan na din palalagyan ko siya ng ng yung malaki pong yung bakal ba, yung kagaya po doon sa tulay ko. Yung grills, kumbaga sir, yes, po, para po maharang na yung mga if ever may mahulog ulit, hindi na shoot sa kanal. Kasi kahit ako na lang magpapagawa muna for the meantime. Okay. Both side. Ano po yung mga natamo niyang sugat? Marami, ma'am. Yung sa dito niya mang banda, bagok talaga yung ulo niya, ma'am. Tapos yung mga pasalsya sa kamay. Parang dito pa lang, ma'am, mababaliya ka na ng mga boto. Grabe, no, nagkasya sila dito sa kanal na to. At sa sobrang lakas ng agos ng tubig, dinala sila hanggang doon sa tulay. Yung nanay ko, ma'am, doon siya nakuha. Dito sa tulay na ito, tinatawag na Bongga Bridge na tagpuan ang katawan ni Lola Violeta. Kung saan dahil sa pagkakaanod niya mula sa kanal hanggang dito sa tulay na ito, ay halos hubod-hubad na siyang nadatnan ng mga rumisponde at wala na ring buhay.
Sinadya rin namin ang hapon na iyon na mapuntahan ang lugar kung saan nahanap ang katawan ng bata. Kasama ang mga rumesponding mga tanod mula sa barangay Hindi ng Bakakay, Albay, tinahak namin ang maggubat na parte ng barangay upang marating ang ilog kung saan nadatnan ang mga labi ni Kian. Mahigit 1 kilometro ang layo nito mula sa kanal kung saan nahulog sila kasama ang lola niya. Kanal, sapa, imbornal ng sementeryo at ilog ang dinaanin niya kaya halos lamog na ang katawan nito. Pasa, bukol at sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang iniwan ng insidenteng ito kay Kian. Hindi biro yung nakuha namin siya kinaumagahan. Ang layo ng narating niya madami, sa ibang marami siya nakarating. Kaya sabi ko, ma'am, grabe yung dinaan ng anak ko. Sobrang lamig, yung ulan, ilang ilog yung dinaanan niya, yung mga babato. Maraming salamat po Tabang Ora mismo sa tulong na po ito na nakarating po sa amin dito ngayon. Hindi ko minaasahan na kahit late na ma'am, na ganitong buwan ako, may darating ma'am na tulong sa amin. Salamat ma'am kasi yung kanal doon, natakpan na po siya ma'am para po hindi na maulit yung mga aksidente. Salamat po sa inyo dahil na-actionan siya ma'am yung mga panahon na yun. Salamat po sa Tabang Ora mismo po ma'am. Walang katumbas na sakit ang mawala ng mahal sa buhay. Lalo na kung ang pagkawala ay maaaring naiwasan sana. Ang trahedyang ito ay hindi lamang isang simpleng aksidente. Ito ay isang matinding paalala para sa ating mga lokal na ahensya. Panahon na upang kumilos. Panahon na upang unahin ang mga proyektong tunay na magpoprotekta sa ating mga mamamayan. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa muli kami po ay nakikiramay sa naiwang pamilya po ng maglola. At yan ang mga problemang Ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.
Mga kaaksyon, mag-ingat po tayong ngayong araw mula sa banta ng tsunami. Kaninang umaga, dulot yan ng pagkakaroon ng pagyanig o lindol dyan sa parte ng East Coast ng Russia. Maging alerto po tayo, mag-ingat at maging updated mga kaaksyon. Yan ang tsunami alert na kasama po ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Catanduanes. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat at maging updated. At hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang tabang, ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa ka sa